Yung paggamit ng foredeck, yung foredeck model. So, nakapag-SWOT tayo, nakapag-PESEL, pero i-specify natin yung tinatawag na yung mga facts, yung mga na hindi pwede nating isama dun sa SWOT at saka sa PESEL. Kumbaga yung SWOT at PESEL, hinimay natin to specific ano yung magiging action niya. So yung foredeck. So drop lang ito ng foredeck for prosthetic leg project. Okay? Foredeck. So yun lang. Kasi yung SWOT at PESEL, yung SWOT is yung project mismo. Yung PESEL, yun yung magiging role ng CSWD and DSWD, Presidential Action Center, barangay. Yeah? Pero yung foredeck, ano yung steps? Diba kung sa PESEL, nasabi na natin yung gagawin nila, eto yung mga specific. Ano yung ano yung mapoprovide ng barangay? Ano yung mga facts na kung bakit, no? Ano yung hirap, di ba? Since mahal yung pwede natin ilagay sa facts yan, ilagay ko nga, since mahal yung doktor ng ng private, so ang options lang natin pumunta sa public hospitals. Yung ganyan. Sa foredeck lang natin ma-specify yun. Pwede nating lagyan ng specifics. So yun, paggamit ng foredeck model for amputated patients here in Barangay Molino 2. Drop pa lang naman, pwede ko pang dagdagan dun sa final. Pero at least, nakagawa na ako ng foredeck. So, yan po. Foredeck. Actually, yung foredeck, ngayon ko lang natutunan yan. Recently lang. Na-vlog ko kasi. So, sabi ko pwedeng gamitin. Pang specify. So, kay G. Masmela, ayan, G, ito na yung sinasabi ko sa'yo. Yung foredeck stands for facts, options, recent benefits, execute, risk and benefits, decide, execute, and check. Okay? So, yan, nakalagay na. So, yan. Kaya, paring G. Masmela, nakatag ka dito. So, i-message ko rin naman sa'yo kung ano yung foredeck na yan. No, para kahit ikaw mismo maintindihan. So, yun lang medyo gumagabi na. So, salamat sa pakikinig.